In an earlier post, Lacson said there was no turning back after Cayetano attacked his integrity in a Facebook live broadcast. The senator has since vowed to gather evidence against Cayetano and put him, quote, in his proper place in jail. Ang higante ng katotohanan. Dumating na ba ang kinatatakutang kalaban ng Senado? Ang isang katapat na hindi inaasahan? Cayetano at ilang senators nangangamba na. Papasok na ba ang kinatatakutang kalaban? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salent. Kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator, Panlito ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panlito Lacson. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag, ni may lihim na hindi malalaman at mangingilitaw sa liwanag. Akala ni na Senate Alan Peter Cayetano at ng ilang mga senador ay tila tapos na ang boxing na makuha nila ang kontrol sa liderato ng Senado. Akala nila ang pagtatago sa likod ng pader ng Kongreso ay sapat na para harangan ang mga warat mula sa labas. Pero habang abala sila sa pagbabantay kay Bato de la Rosa, isang mas malaki at mas seryosong kalaban ang tahimik na dumarating. Isang kalaban na hindi galing sa ibang bansa, kundi mula sa loob mismo ng ating konstitusyon. In a social media post, Lacson says his team uncovered additional slow protection projects. This brings a total of alleged insertions under the 2025 national budget to 2.385 billion pesos from the earlier reported 2.085 billion pesos. Lacson has vowed to pursue his investigation to its logical conclusion amid his continuing public feud with Cayetano. The Inquirer has sought comment from Cayetano and his team regarding this issue. Cayetano has previously denied that there are ghost projects in the city. The minority leader challenged Lacson to also investigate other cities and not single out Taguig. Narinig niyo na ba ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Habang nagtatalo ang lahat sa ICC, ang Office of the Ombudsman ay may niluluto ng pasabog na gigising sa buong bansa. Pero ito ang nakakarinding katotohanan, hindi lang basta simpleng anomalya ang pinag-uusapan, kundi isang conspiracy to commit plunder, complaint na nakatali sa multi-billion peso flood control projects. Therefore, ang mga pangalang akala natin ay ligtas ay kasama pala sa 61 pahinang draft ng demanda na patuloy pang kumakapal dahil sa mga bagong ebidensya. Pakapul mga kapatid, nagpasaring sa Center Judge Ping Lacson sa anyay Bopol na Center Judge. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na masarap makinig at maraming natututunan kapag magagaling ang abogado ng prosekusyon at depensa. Pero nakakabobo raw kapag may umentra ng Bopol, quote-unquote, na Senator Judge. Hirit pa ni Lacson, ngayon lang siya nakakita ng nilelektura ng abogado ang isang judge. Awkward at shameful daw ang ganyang eksena. Walang pinangalanan si Lacson sa kanyang post, kaya pala isipan ngayon sa netizen kung sino ang kanyang pinatatamaan. Hindi lang dito. Akala ng marami ay para lang ito sa mababang kapulungan, pero nilinaw ni Rimulya na ang kasong ito ay ihahayag at idadamay ang lahat mula sa Kamara hanggang sa mismong Senado. May humigit kumulang 35 hanggang 45 na aktibong investigasyon ngayon at ang mga sabina ay personal ng pinapapirmahan ng ombudsman. Therefore, sina Cayetano at ang kanyang mga kakampi ay nangangamba ba? Dahan-dahan nang nakakaramdam ng pangamba dahil ang ebidensyang ginagamit laban sa Senado ay nagmula rin mismo sa ulat ng Senate Blue Ribbon Committee na isinumite ni Senator Panfilo Lacson bago pa siya tanggalin bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Sinasabi ng Senado na protektado sila ng institutional autonomy at walang karapatan ng ombudsman na idirekta ang disiplina sa mga senador. Pero wag nating kalimutan, ang ombudsman ay may malawak na kapangyarihan para magsabina ng mga CCTV footage sa loob ng Senado. Kaya yan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sabinan na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. At ano, ang investigasyon nito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman
naman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Overall governance to. Ito yung executive department, legislative department, pag tayo constitutional body, kinakailangan, ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. At may kapangyarihan magsuspindi sa mga civilian, employees tulad ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Hindi lang yan, kaya rin imbestigahan ng Ombudsman ang tila pagtakas ni Senator Bato. Gayon din ang mga di umanong sinasabing anomalya daw ng lideratura ni Senate President Cayetano. So we will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari together with the footages that they took. In a social media post, Lacson said Cayetano had crossed the line by attacking his integrity, which he called his first and last line of defense. He added he is counting informants and witnesses who are willing to provide evidence that could land Cayetano in jail. Therefore, ang pader na tinatayuan nila para magtago ay unti-unti nang binubuwag ng batas at ang susunod na hantungan ng banggang ito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Akala ba nila ay makukuha ito sa palakasan o sa musical chairs ng liderato? Pero habang papalapit ang Setyembre, kung kailan tuluyang sasalubungin ng mga opisyal ang mga formal na kaso sa korte, ang tanong na lang na iiwan ngayon ay ito, kung ang mismong ombudsman na ang may hawak ng dokumento ng inyong mga pinirmahang proyekto, sino pa ang tatawagan ninyo para kayo ay protektahan? Have mercy, O God. Yun nga, yung tinitingnan natin, iniiwasan natin, yung magkaroon ng script yan, na it was all a ruse. Yan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation, let's study what happened and hear it from people who were there. That's exactly why we have to investigate. Kasi nga, we cannot accept the fact that if this was staged, then by who and who were in cahoots. Para kay Cayetano, nakapagtataka na mabilis at masigasig si Lacson sa pagbusisi sa flood control projects ng iba, ngunit hindi sa pagiging transparent sa sarili umano niya. Inakusahan pa ni Senator Cayetano ang administrasyon ng umano'y KKK o kuyog, kaso, kulong laban sa kanilang mga kalaban sa politika, habang nagkukunwari umanong tumitindig para sa katotohanan, konstitusyon at kontra-korupsyon. Nagbibilang na lang daw ng informante at testigo si Senator Lacson na handang magbigay ng impormasyon at ebidensya para dalhin si Cayetano sa kanyang dapat umanong kalagyan, ang Payatas, Quezon City Jail. Giit ni Lacson, quote, "My integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might." End of quote. Nag-cross the line daw si Cayetano oras na inatake niya ito. Kaibigan, tignan mo ang takbo ng ating pamahalaan ngayon. Ang mga institusyong binuo para magtanggol sa bayan ay nagbabanggaan para sa sarili nilang kaligtasan. Ang mga lider na akala mo ay makapangyarihan ay tila nanginginig ngayon dahil sa isang 61 pahinang dokumento na kasalanan na unti-unting nabubunyag. Kung ang mga matatayog na tao sa Senado ay walang katiyakan sa kanilang bukas, ikaw, saan ka nakasandig? Pero may isang lugar na hindi ka kailanman mayayanig ng kahit anong ebidensya, ng kahit anong investigasyon o demanda ng mundong ito. Ang ating Panginoon Jesus, sa Kanya walang korupsyon, walang taguan at walang sabuatan. Ang kailangan mo lang ay lumapit sa Kanya ng may tapat na puso. Kilalanin ang iyong mga pagkakamali at tanggapin siya bilang iyong personal na Savior. Siya ang tanging proteksyon na hindi kayang tipagin ng Korte Suprema o ng sinumang tao sa lupa. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ng bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin lahat ng kapangyarihan sa mundong ito ay naglalaho at puno ng takot. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming buhay bilang aming personal na tagapagligtas at ang aming tanging Panginoon. Ikaw nawa ang maging kuta at katiyakan sa gitna ng nagbabagong mundong ito. Patnubayan po ang aming bansa. Patnubayan ang mga leaders at lahat ng mamayang Pilipino. At patawarin po kami. At pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patnubayan niyo po kami. At patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Dinadalangin po namin ito.
Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.